Magandang araw, ako si Froilan Baltimore at sa maikling vlog na ito, tatalakayin ko kung paano nakaka-apekto ang globalization sa aking pang-araw-araw na buhay. Ang globalization ay ang mas mabilis at mas malawak na ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa aspekto ng ekonomiya, kultura, teknolohiya at impormasyon. Sa panahon ngayon, hindi na ito konseptong pang-academic lamang. Ito ay realidad na direktang naranasan ng bawat isa. Isa sa mga positibong epekto ng globalization sa aking buhay ay ang mas malawak na akses sa pandaigdigang produkto at kultura. Sa pamamagitan ng online platforms tulad ng Shopee, Lazada at sa iba pang international stores, mayroon akong kakayahan bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa, mula sa damit at kagamitan hanggang sa teknolohiyang dati ay mahirap makita sa lokal na pamilihan. Ito ay nagpapakita ng dimensyong ekonomiya at globalization kung saan mas mabilis ang daloy ng kalakalan at serbisyo. Dagdag pa rito, napapalawa ang globalization ang aking exposure sa iba't ibang kultura, konsumo ng K-pop, Korean dramas, Hollywood films at Japanese anime ay nagbibigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa at pagpapalaga sa iba't ibang tradisyon, wika at pananaw. Sa ganitong paraan, nagiging mas bukas ang aming pananaw sa mundo. Gayunpaman, may negative epekto rin ang globalization na personal kong naranasan. Una ay ang pagtaas ng consumerism dahil sa pagiging madaling bumili ng online at sa malakas na impluwensya ng global advertising. Minsan ay napapabili ako ng mga bagay na hindi dapat tunay na kailangan. Ito ay nagpapakita ng kultura at ekonomiyang impluwensya ng global market sa aking mga decision bilang consumer. Ikalawa, may epekto rin ito sa kapaligiran. Marami sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa, gaya ng mga fashion, ay mabilis masira at nagiging dagdag sa solid waste. Samantala, ang transportasyon ng mga produktong ito ay nagdudulot ng mataas na carbon emission na nakakaambag sa mga isyong pangklima. Sa aspect na ito, nakikita ang negatibong implikasyon sa global supply chains. Kung pag-uusapan ang mahalagang tanong na paano dapat pamahalaan ang globalization upang ito ay maging mas pakinabang kaysa nakasasama. Naniwala ako sa mga dapat itong i-manage sa paraang may pananagutan. Kinakailangan ng mga polisiya na nagtataguyod ng ethical na produksyon, pakatarungang kalakal at proteksyong pangkapaligiran. Mahalaga rin ang mga transparency sa global supply chains upang matiyak na hindi nalalabag ang mga karapatan ng mga manggagawa ang kalagayan ng kalikasan. Sa antas ng individual, tungkulin natin ang mga maging mas mapanuri at mas responsable sa ating mga konsumo sa pagpili ng mas matibay, mas sustainable at mas makataong produkto. Nakatulong tayo sa paghubog ng mas balanseng sistema ng global ugnayan. Maraming salamat sa inyong oras. Naway nakatulong ang aking munting pagninilay upang maipakita kung paano umiikot ang globalization sa aking sariling buhay.